Mukhang malabo na nga bang matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Mukha po kasi naghahanap ng dahilan ang Senado para hindi matuloy ang trial. Ang isa sa mga dahilan nila, baka hindi umabot sa oras dahil meron silang break, meron silang bakasyon, pero hindi ba ito ay isang special na procedure at dapat maisip nila na naghihintay ng kasagutan ang taong bayan. So gusto ko pong i-share sa inyo yung video ng aking paboritong si Sir Mike Aby kung ano ang opinion niya sa bagay na ito na tila hindi matutuloy ang impeachment trial. Pero bago po natin marinig si Sir Mike Aby, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa kanya, ano pang hinihintay ninyo? Ito po, pakinggan natin si Sir Mike Aby. Ito pong issue tungkol sa impeachment, katanggap-tanggap ba sa mga Pilipino na araw-araw, oras-oras, nagbabayad ng buwis, ano man ang ating binibili at kailangan sa pang-araw-araw ay may tax na binabayaran tayo sa pamahalaan? Itong laging dahilan ng mga dati at kasalukuyang senador na walang oras ang Senado at Kongreso dito sa impeachment. Yun ang hindi ko maintindihan hanggang ngayon eh. Di ba ang impeachment ay isa hong national issue? Isa hong kaso na dapat ay dinidinig ng Senado at Kongreso. May mandate, ibig sabihin, obligasyon ng ating mga mamabatas na dinggin ito. Tingnan kung may basihan o wala. Eh hindi pa umaabot doon. Lagi na sinasabi walang oras, walang panahon. Ano ba yon? Hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino, pasintabi na dito at sa abroad, na lagi nilang ang dahilan ng mga ito wala ng panahon. Alin ba ang mahalaga? Yung recess nila? Kaysa sa talakayan nitong impeachment? Sa pangalawang Pangulo ng Bansa, huwag nating kalimutan, the highest office of the land ng Pilipinas. Di ba? Ang Office of the Vice President na gustong ma-impeach ng marginalized sector at ng civil society. Bakit laging iginigiit ng mga dating senador at kasalukuyang senador na walang oras? Bakit hindi nyo bigyan ng oras ito? Bakit mas mahalaga sa inyo ang bakasyon ay trabaho nyo ito? Inuulit ko, ang impeachment, ito po ay mandato ng Senado at Kongreso na talakayin. Kung paano nila ito'y paniwalaan o hindi, nasa kanila. Ang mahalaga, bigyan nila ng panahon at talakayin ito. Yun naman sinabi ng Pangulong Marcos ay opinion lang eh. Na para sa kanya sayang ang oras panahon. Yun ay opinion ng Pangulo. Hindi yan kautusan ng Pangulo na huwag yung galawin ang impeachment. Huwag pag-usapan ang impeachment. Hindi yung kautusan. Dahil alam ng Pangulo na hindi tama kapag inutusan niya ang Kongreso at Senado. Kaya ang kanyang pinalabas ay opinion. Tama lang nga yung kanyang opinion. Pero yung mandato at obligasyon ng mga mambabatas like Senado tungkol sa impeachment, yun ang kailangan nating makita at ipakita nila sa taong bayan na sila ay nagtatrabaho. Kasi lahat ng bakasyon nila, lahat ng recess nila, tuloy-tuloy ang sweldo, wala silang ginagawa. Napakaswerte nila. Saka lang sila, nagtatrabaho lang sila, parang 1 month na trabaho, 1 month na bakasyon. Diba? At itong napakahalaga dahil ito isang political issue, impeachment, legal, technical, political. Nakataya dito ang seguridad ng bansa, nakataya rito ang imahe ng bansa sa international community. Tapos hindi matalakay nila dahil sila ay nakabakasyon, dahil mas mahalaga para sa kanila ang bakasyon kaysa trabaho. Yun ang aking opinion at paniniwala dyan. Pero gano'n pa man, gusto kong iparinig sa inyo itong interview ng Channel 5 kay veteranong senador, dating Senate President Tito Soto. 2 impeachment ang pinagdaan na ito, kay Corona at saka kay Erap Estrada. Alam niya talagang hindi biro yan. Pero ito yung kanyang pananaw. Tingnan natin kung ito yung kapanay-paniwala rin. Dali lang ha. Importante ang madinig natin ng mga pananaw ng ganitong mga veteranong mababatas sa usapin ng impeachment. Ang lumalabas pala ngayon, 7 na mga senador ngayon ng re-electionist. So pati yun, tingnan natin kung kaya sila ayaw dahil maaapektuhan sila or ewan ko. Pakinggan natin itong mga question and answer. Sagot ni Tito Soto, dating Senate President. Your thoughts on impeachment? Yung mga nag-file ng impeachment, meron sarili silang pananaw. May sarili silang opinion. Of course, meron ding opinion na kontra. Di ba?
Pero ako, ang point ko doon is, the big question is, do you have time? Do you have time to handle that, ano? And give the Vice President a chance to answer, di ba? The impeachment charges. Ang tanong kasi, magpapasko na eh. Magbe-break sila ng, I think, December 18. I think, December something 18, like that. correct. 20, if I'm not mistaken. So Tapos magbe-break babalik ang yan, Senate ano eh. na. Oh. January 13. Kailan nila isasampas sa Senado yan? Before Christmas? Palagay mo, before Christmas, sinabit. Ano mangyayari? Kasi Senate ang magsisilbing impeachment court. Yes. Impeachment court. Baka dalawang linggo kulang pa para i-discuss ng Senate ang impeachment rules. Unless they adopt the impeachment rules that we passed before. Ano, medyo nadali ng konti. Pero, again, do they have time to do that? Ito kasing nangyayari nung araw, impeachment era, impeachment ni Justice Corona. Corona. Ang timing, walang eleksyon na padating. Ito ngayon, meron. So, mangyayari Ito naman. dito, meron silang, wala silang time this December. I doubt it. No? And then, pagbalik nila ng January, middle of January, 13. magbe-break ng second week of February. Puro break kasi. Isang buwan. Puro bakasyon. Wala pang isang buwan. Okay. Ayun, ano yan? Aalisin ba nila yung break? Itutuloy ba nila? Would that give them enough time? Paano Dapat walang break. pitong kumakandidato ron Trabaho ito eh. sa Senado? Di Pero, ba? Kumakandidato yun. Yung ba magiging impartial ang tingin natin? Or kaya goes back to the question of do they have time? Tama si President Marcos sa sinasabi niya. Kung wala naman kayong oras, huwag nyo naksayin ng panahon yan. Kung mamadaliin Gustuin na lang natin kung ano yung mga pangangailangan ng gobyerno hanggang pagdating na. Pagdating ng July, mag-meeting sila uli. ayan. So, yan po yung mga pananaw ng kasalukuyang mga politiko. Tito Soto yan, veteranong senador. Bakit parang hindi natin nakikita at naramdaman yung kanilang malasakit doon sa gustong malaman ng taong bayan? Totoo ba o hindi? Dapat bang ma-impeach o hindi si Sara Duterte as Vice President? Yan ang issue dyan eh. Bakit na laging pinag-usapan walang panahon? Again, ulitin ko. Mahalaga ba sa kanila ang recess? Mahalaga sa kanila ang bakasyon kaysa trabaho? Mamamayang Pilipino at buong mundo ang nakaabang dito, ano ang gagawin ng Kongreso at Senado dito sa impeachment na ito? Pero sa halip na ilutang natin sa buong mundo at sa lahat ng Pilipino, kanilang aasikasuhin ito para i-reject. Kailang aasikasuhin ito para ituloy. Dalawa lang naman ang kailang gagawin dyan eh. Dapat yun ang pag-usapan. Pero bago mo i-reject, bago mo ituloy, ituloy-tuloy, bago mo tanggalin si Sara Duterte, ituloy nyo yung impeachment court, impeachment trial, para malaman kung ano talaga. Kaysa sa ang pinalulutang ay ito, laging recess, magpapasko, magbabagong taon, mag-i-eleksyon. Puro personal interest eh. Yung eleksyon, personal interest yan ng politiko at kandidato. Diba? Ang taong bayan ang bahala kung iboboto kayo o hindi. Yung inyong bakasyon, interest lang din yun. Kasi bakit kayo magbabakasyon? Meron kayong obligasyon. Mandato nga yan eh. May mandate kayo, so mandato kayo na magtrabaho. Ito kasi ay kakaibang trabaho. Ito ay special na trabaho ninyo. Sabihin natin ganon. Bakit hindi nyo ibigay ang special din panahon? Para talakayin ito. Talakayin nyo kung walang ebidensya, i-reject nyo. Di matatapos yan. Kung may ebidensya, kung may ebidensya, ay ituloy nyo. Kung walang ebidensya, i-reject nyo. Ang importante, magkaroon ng closure. Hindi katanggap-tanggap kasi sa matitinong Pilipino na walang closure itong isyong ito ay nasimula na. Hindi naman ito gagawin ng civil society at ng marginalized sector na mag-file ng impeachment kung sa tingin nila wala silang basihan. So kaya nga ipinail yan para talakayin na sinasabi naman ng saligang batas. Alin ba ang mataas, yung saligang batas o yung inyong recess? Yung inyong bakasyon? Sabi, kung mataas yung bakasyon, dapat kayo, dapat wala rin kayong sweldo sa bakasyon. Pinasusweldo kayo ng taong bayan tuwing bakasyon. Tapos ayan, magre-recess sila ng December 18, babalik sila January 13, tapos February, recess na naman. Pero tuloy-tuloy ang sweldo nyo. Yun lang naman po. Hindi naman siya nakikialam. Ang channel na ito hindi nakikialam sa mga senador.
Ipinapaliwanag ko lang at tinatanong ko, ano ba ang mahalaga? Yung inyong personal interest, political interest, o yung interest ng mamamayan? Totoo ba o hindi, dapat i-impeach si Sara? Totoo ba o hindi, itong mga ebidensyang ito na betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pa? Yan ang issue. Kung hindi nyo tatalakay at lagi nilang papalusot, pinalulusot, hindi lang si Senator Soto nagsasabi na walang panahon. Kasi veteranong senador yan, alam niya yan. Yung mga incumbent senador, yan din ang sinasabi. Nakatingin sila doon sa kanilang bakasyon, hindi nakatingin, so may ebidensya ba wala itong kasong ito? Wow kayo. Wow. Kaya tayo pinagtatawanan sa international community. Nangingibabaw ang pansariling kapakanan kasi. Please like, share. At kung hindi, paki-subscribe kayo dito sa aking mga channel, Mike Abby Opinions, at yung isang channel ko, MA Pinoy TV. Ano sa tingin ninyo? Tama ba ang obserbasyon ni Sir Mike Abby? What are your thoughts about this? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Man. Diyos ti Agnina.